Hello, Kathdan fans! May panibagong sing-sing daw na regalo si Alden kay Catherine mga kasus. Kasi kahapon pumunta sa Ivy Clinic, si Ma'am Catherine ay may suot-suot siyang sing-sing, no, mga kasombreros. So, i-confirm pa natin yan mga kasombreros. And then, bumati nga ba no, si Alden sa birthday ng pamangkin ni Catherine, which is Lexine mga kasombreros. So, parehong January pala, no? So maraming January birthdays pala. Si Mami Min, si Lexine, tapos si Alden, no? Kapag nagsama-sama ito sila, kapag naging part na ng Fulkerson family si Kath, tapos si Alden naman part na ng Bernardo family, ay ano pala, maraming celebration sa January mga kasembreros to kung sakasakali. Pero yun, no? Kagabi nag-post si Kath ng birthday greeting sa kanyang Instagram story para kay pinakamamahal niyang Lexine mga kasembreros, na dati ay karga-karga lang nila, ngayon ay dalaginding na mga kasembreros, no? Dito ay nagpicture ang magtita sa tag dito sa parang doon sa hindi naman siya mini bar, no? Refreshment area, ganun siya siguro mga kasembreros kung tawagin, na kung saan ay merong mga inumin, may mga drinks mga kasembreros, and mga basta yung something na, kasi di ba pag mayaman ka kailangan may lugar ka ng mga ng mga ganito, no? Yung mga drinks na pambabae, may hard din naman mga kasembreros, pero usually mga champagne, mga basta yung mga wine na grapes, made of grapes mga kasembreros. So parang gano'n siya, mamahalin na mga ganun, mamahalin na mga inumin mga kasembreros na pang first class at pang world class, of course, no? Kasi alam niyo po yung celebration ng wine, yung para kunwari uminom ka ng wine, yung isa, 2 baso ng wine, okay lang po yun, no? Hindi po yun masama. Yung masama lang po ay ang paglalasing, no? Lasinggero, lasinggera, so yun po siya. So dito ay si Ma'am Catherine at saka si Lexine ay sobrang close, of course, no? At saka nagpapahinga yata si Ma'am Catherine ngayon mga kasembreros. So kagabi niya to pinost, Sunday mga kasembreros. Tapos yun, happy birthday, no, kay Lexine, na grabe ang bilis ng panahon, mga kasembreros and mga Cathdinatics. Dati ay buhat-buhat na. Nabutan pa to ni Daniel Padilla. During Cathnil days, para nakita ko na buhat-buhat pa nila ito si Lexine mga kasembreros, no? Or baby pa talaga siya, kasi di ba mga 2010s, baby pa talaga si Lexine dati. So pero ngayon ay dalaga na si Lexine mga kasembreros. So bumati si tita sa kanya. And then of course close ito, no, si Lexine, si Baby Q, na close ito mga kasembreros kaya tito nila Alden. So I believe na binati rin ni Alden si Lexine. So kung hindi man ngayon, kasi sa sobrang busy ni Alden, pero baka mamaya mga kasembreros, no, ay tao dito, babatiin din ni Alden mga kasembreros si Lexine, kasi di ba nung promo nga ng Hello Love Again ay talagang close na close ito sila kay tito nila Alden mga kasembreros. So talagang talagang ngayon ay busy na ang mga linya at ang mga ganap ng Kathden mga kasembreros individually. So pero we know for a fact na talagang close na close ito sila kaya tito nila Alden mga kasembreros. So sino ba naman ang hindi mapapaklose, no, kasi sobrang bait at generous niya tito Alden mga kasembreros, maging Ninong Alden. So sa lahat ng baby na pwedeng mai-connect kay Alden ay talagang galante si Tito at Ninong Alden mga kasembreros and mga Cathdinatics. Ito kagabi so si Ma'am Catherine doon sa may sa may parang Thanksgiving party or something, nakuha na pala niya, no, yung end, di ba nung una hindi niya nakuha, hindi niya na timingan, pero kagabi nagpost yung Di Ka Pamilya TV sa TikTok, tapos okay na, nakuha na at saka naka-timing na si Ma'am Catherine mga kasembreros doon sa pagpalo, no, sa and yeah
So actually, dalawang videos ang pinost ng Di Ka Pamilya TV sa TikTok. No? Maraming salamat po. Shoutout po. Thank you so much. So tapos yung isa dito na video, maliban na sa pagpalo na sobrang talagang masayang masaya si attorney kasi nga na nakuha na niya yung tempo, no, yung timing mga kasombreros ng pagpalo doon sa kanta ni Whitney Houston. Grabe to si Whitney Houston, talaga pinahirapan yung mga tao sa pag-timing ng pagpalo, no, ng kanyang kanta. So yun, na-timingan na niya. So akala niya hindi na-timingan. Tapos nung nalaman niya na, sinabi na tama na, sakto yung pagpalo. So yun, grabing saya ni attorney. Alam niyo naman mga simpleng bagay minsan na ito yung mga nakapagpasaya, no, kay Ma'am Catherine, mga kasembrer. So parang bata. So and so ang cute lang nila, ang cute ng trend na to mga kasembreros. So talaga na timingan. So dalawang beses pala niya ginawa to mga kasembreros. Akala ko isang beses lang. So buti nilang in-upload ni Di Ka Pamilya TV. Tapos yung isa dito, parang pinapakita ni Kath yung kanyang slipper na ang cute daw, no. Parang bata na naman ito sa attorney. So yung slipper niya doon, ang ganda ng suot ni Ma'am Catherine na ganito, na yung balot na balot siya mga kasombreros. Hindi siya revealing. Tapos ang cute niya dito, parang bata na pinapakita niya yung slipper niya kay Bong Gonzales na best friend niya. Tapos mayroon siya dito parang parang nakikipag-socialize siya dito, na parang nag-hi-hi siya. Si Chi, andito pala si Chi Filomeno na mga kasombreros, no, na kanyang best friend din po. Yung isang babae dito, parang sino to, si Riri Madrid, no? Parang hindi ko lang nakapatid ni Ruru Madrid, mga kasombreros, pero hindi ko lang sure. Mga kasombreros and mga Catholics. Parang cute ni attorney dito. Ano pa to matagal na to mga kasombreros, no? Karugtong pa ng pero kagabi lang kasi na-upload, no? Mga kasombreros, kung kaya ngayon ko lang siya naisali sa ating mga items, mga kasombreros. Tapos update tayo, bukas na pala January 27, yung pagbubukas ng shawarma or ng Hungry Pita, mga kasombreros, ni Alden sa Zamboanga. Hindi ko lang kung baka ito yung nasa Zamboanga nila, mga kasombreros. So ang cute na mga staff dito. Sabi niya, who's invited on January 27, 2026? Sabi niya, lahat daw tayo. Tinuro tayo, mga kasombreros. So, who's invited, no, sa atin? Tapos sabi niya, only you can make this. So, ganun siya, mga kasombreros, no? And then ito, so, may mga nakakalungkot na kwento yung sa McDo ni Alden kasi dumadami, no? Yung mga tao dito, yung talagang hindi nakakakain dun sa kanyang McDo kasi nga sobrang dami ng tao. So kagabi, may nag-post na naman dito na di ako kumain dito, referring to McDonald's nga ni Alden dun sa Barangay Santa Rosa. Nalungkot siya kasi syempre gustong-gusto niyang kumain dun, mga kasombreros. So sabi niya hindi daw siya kumain dun kasi grabe o yung tao, mga kasombreros. Sa ibang araw na lang, Alden Richards, wala na maupuan. Sabi niya, grabe o, tinan niyo, mga kasombreros, parang naging yung mga tao talagang patiently waiting, no, jam pack daw, sabi niya dito, mga kasombreros. So talagang may advantage at disadvantage din yung sobrang dami, mga kasombreros, no. Akalain mo naman araw-araw ganito, di ba? Tapos yung crew at saka yung area ay ganun pa rin. So talagang sana sana lagyan talaga siya ng extension, mga kasombreros, para mas maraming kakain, mga kasombreros. Malawak naman yung space sa parkingan, pero yun nga, no, talagang kasi to primary need ng mga tao pagkain. So dapat araw-araw kumakain ng tao, di ba? So syempre kapag ganito na sikat siya, dapat sana malawak, no, or else ay dagdagan na lang ng extension talaga kasi jam pack siya masyado. May isa ring TikToker dito kagabi nag-upload din. Ganun din yung kanyang issue, mga kasombreros, no, na hindi sila makakain kasi nga sobrang dami ng tao dito, ng mga customer. Tapos ito, exciting ito, mga kasombreros. 4 hours ago,
by Kapuso Crave. The dance floor is heating up once again. Stars on the Floor is making grand comeback. Hosted by Aldridge together with the Dance Authority, Marian Rivera, Raver Cruz, and Coach Jay. So wala na talaga si si Pokwang. Excitement builds as members of Kalista. So mga sikat nga talaga sila Kalista, Alamat, KAIA or Kaya, Horizon, and First One prepare to team up with celebrity dance stars. So sino-sino kaya yung mga artista na makaka-collab nila mga kasembreros. So hindi na dito pwedeng isama ang Bini at saka SB19 mga kasembreros kasi ibang level na sila So pero yun, sikat dito sila, Alamat, Kalista at saka itong Horizon. So sikat na sila. So abangan ito mga kasembreros siguro busy sina Pops Alden sa pagsushoot ngayon or pagtitape ng Stars on the Floor mga kasembreros kasi nga Feb 15 yung kanilang play date mga kasembreros. So aabangan din natin ito. So maraming mga mga P-pop fans or yung mga kasi may mga din na talagang gusto nila yung mga P-pop mga kasembreros. So which is definitely kaabang-abang. Tapos ito, may panibagong post dito 23 hours ago, the new version of F4 in the Philippines. Bagay rin ba kay Catherine Bernardo maging Shanchay ng F4? So ito nga yung panibagong post kasi nung nakaraan, di ba, or kagabi or kanina ay ibang picture at ibang vlogger din. So ito iba rin to mga kasembreros na parang nakita niyo na pwede maging Shanchay or F4 ang mga ito. Kayo, sa palagay ninyo, bagay ba sina Joshua, James Reid, Kath, Kyle Itcharin, Donnie Pangilinan maging bagong F4 ng Pilipinas, mga kasembreros Philippine adaptation ng sikat na Taiwan fever na ito mga kasembreros. Tapos ito, next item natin mga kasembreros, nagpa-teaser ang Stars on the Floor mga kasembreros ng kay Sir Alden mga kasembreros na host nga ng Stars on the Floor Season 1 at saka Season 2. Pero ito po ay yung dati pa na teaser ito mga kasembreros sa Season 1 na kung saan ay posing si Pops Alden mga kasembreros sa harap ng camera. Pero yun nga talagang aabangan natin yung bagong pasabog ng Season 2 ng Stars on the Floor. So hindi ko rin alam kung magkakaroon ng Pilipinas Got Talent Season 8 mga kasembreros. So pero yun, baka magkaroon din sana pero hindi natin sure mga kasembreros. So aabangan din po natin kung ano yung mga palabas pa ng ABS-CBN this 2026 maliban sa mga teleserye, drama series, mga kasembreros na pinalabas nila na mga teasers, mga kasembreros. Kasama nga dito ang Someone Someday at saka yung kina Ivana Alawi, Joshua Garcia, kina Richard Gutierrez, Gerald Anderson at marami pang iba. Don Bell meron din yata so yun, tapos kina Coco Martin and so on. So yun po abangan natin ito mga kasembreros. Pero yun, tayo po ay focus lang talaga sa Kath din mga kasembreros na mga updates at mga ganap. Tapos ito, 6 hours ago, ang Filipino telenovelas na feature niya kagabi ang pagsaswap or pagpalitan lang ng Kath Dan at saka Kath Reid mga kasembreros. Kath Den at saka Jaydin na tandems mga kasembreros. Love team swap from Kath Din to Kath Reid and then Alden or whatever. Is this really the reason why Nadine's fans and Catherine's fans are fighting on Twitter? They're arguing, comparing, and dragging the past into the present on Twitter. On Twitter, it's been non-stop for the past first week or for the past 1 week. Looks like the fandom war has officially returned. So, yung mga fans lang actually yung nag-aaway-aaway mga kaswas dahil nga dito sa bagong exchanged partner na ginawa ng Kath Den tapos Jaydin mga kasembreros. So, yun, naging Aldin at saka Kath Reid mga kasembreros. So, ang Kath Reid matagal na, pero yung Aldin talaga, ito yung
sinasabing pasabog kung pasabog mga kasambreros. Wala sa listahan at kumbaga pa we didn't see it coming mga kasambreros. So no one ever expected na magkakaroon ng ganitong tandem. And then ito, so napakaganda nito mga kasambreros, no? Kasi yung Imagine You and Me, Alden with A-Team, nagpa-picture sila doon sa tao dito sa may McDo grand opening ni Alden. So ito yung talagang solid, no, na mga A-Team na fandom ni Alden mga kasambreros. Talagang sinuportahan si Alden sa kanyang solo era hanggang sa nag-Aldab, hanggang sa ngayon mga kasambreros, hanggang sa siguro Kathden, tapos hanggang sa ngayon, no, talagang may mga nanay na dito, may mga lola, no, talagang solid na solid mga kasambreros. At saka alam niyo yung effort talaga ng fans, alam niyo yun yung nagpapaangat, no, sa isang artista mga kasambreros. And of course, no, yung humility, kasi hindi naman nila susuportahan si Alden kung alam niyo yung ugali ay hindi gaanong kagandahan mga kasambreros. Ito yung si Alexine Kiona na post sa Facebook mga kasambreros 9 hours ago. Bumati rin siya, no, ng parang birthday greeting. Hindi ko alam kung parang ang tandem ito ni Lexine at saka ni Baby Kiona mga kasambreros, kasi marami siyang likes on 265. Hindi ko rin sure kung fandom lang din ito ni Lexine at Kiona mga kasambreros, na yun nga, no, talagang mga dalaginding na si Kiona, si Lexine mga kasambreros. So big girl era Lexine. So tapos sa mga pictures dito ni Lexine kasama ang kanyang tita Kath mga kasambreros. So kay bilis lumaki at kay bilis ng panahon mga kasambreros. Tapos ito, PH Celebrity Pulse 10 hours ago. Catherine Bernardo speaks of contentment, yet the internet isn't convinced. Her graceful silence after major life changes has sparked intense curiosity. Is strength always loud, or can it be quiet and guarded? Fans debate whether her calm is closure or self-protection. Nothing is confirmed, everything is interpreted, and the tension lies in what she doesn't say. Truth or... So medyo malalalim, no, mga kasambreros. Pero ang daming likes 105 likes mga kasambreros, 10 hours nung pinost ito. So siguro ito yung mga issue ni Ma'am Catherine na kanyang kinakaharap, and then binigyan lang ng comments mga kasambreros. Tapos ito, kagabi lang kasi pinost yung naabutan mo pa si Alden Richards sa grand opening ng New McDo branch niya sa McDo. So ganun siya, grand opening ng branch niya sa McDo mga kasambreros. So hindi ko na nakuha yung pangalan, pero yun nga, no, talagang natutuwa siya na gabi na sila pumunta pero naabutan pa nila si Alden. Grabe, dinudumog doon sa grand opening kahit gabi, talagang dinudumog Grabe, dinudumog talaga mga kasambreros. Siguro kung 10 piraso itong si Alden mga kasambreros, talaga kayang-kaya niya ma-accommodate itong mga taong ito. Pero nag-iisa lang kasi ang Alden Richards sa mga kasambreros, no? So try kong i-play ito mamaya, no? Kung kakayanin mga kasambreros. So ang caption niya dito ay POV yung naabutan mo pa si Alden Richards sa grand opening ng branch niya sa McDo mga kasambreros. So congratulations, no, kasi naabutan niya si Pops Alden doon sa McDo nga niya mga kasambreros. So talagang talagang dinudumog kahit na hanggang sa ngayon mga kasambreros. And then ito, bago yung ating major item mga kasambreros, na-recall ko dito yung yung interview niya with Ma'am Grace ng Marites University mga kasambreros, na may advice si Alden dito about sa depression and anxiety mga kasambreros. So unang bunga dito ni Alden na yung advice niya ay it's okay not to be okay. Although recall lang ito mga kasambreros pero it's really important kasi na malaman natin yung tulad nito na kasi yung mga tao kasi about mental health, talagang may kinakaharap mga kasus at na-experience talaga ito. Hindi siya dapat baliwalain at hindi siya dapat naiwasan mga customers. And sabi nga niya mga customers ay
yung may mga mental health issues, may anxiety, may depression, sometimes hindi siya maintindihan, hindi kayo maintindihan ng tao sa paligid mo, pamilya mo, kaibigan. Maaaring yung iba sabihin nila naintindihan nila, pero ang tanging tao lang na makakaintindi nun at ang tanging kasangga mo dyan ay ang Diyos at ang sarili mo, which is definitely true mga kasembreros. So ikaw lang may alam kung anong nangyayari sa sarili mo at ikaw lang din ang makakagamot sa sarili mo. At the end of the day, yan yung lagi niyang kailangang dito. Siya kasi daw hindi niya sinasabi na okay lang siyang pagdaanan at kahit pa paano ay 6 months nagkaroon siyang depression no? Sobrang tagal mga kasembreros na. Tapos na-quote niya dito si Angelina Jolie, sabi ni Angelina Jolie daw, what's your message to someone? Parang you have to go through. So you have to go through it mga kasembreros, no? Feel it, be with it, and then tapos kailangan experience mo talaga yung mental health issues, yung depression mga kasembreros. You have to feel it. Pero at the end of the day, dapat merong yung coping mechanism ay dapat kay Lord, no? Tapos you have to face your fears and so on. So ipi-play ko 'to mga kasembreros para ma-appreciate po ninyo, and let's spread awareness, ne? At saka mga kasembreros, talagang mahalaga na malaman natin, at saka kung may makakilala kayong nakaka-experience ng depression, ng anxiety, hindi po yan dapat binabalewala mga kasembreros, no? Kasi nga it's an important aspect of our life, kasi isipan yun, no? Battle of the mind yun mga kasembreros, yung mental health or anxiety or depression. So para maging aware din tayo kung anong pwedeng gawin, no? Pero pinaka-recommend ko talaga dito mga kasembreros, highly and greatly recommended ko talaga first of all ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at panalangin. So effective po talaga yon. Effective yung panalangin ng Lord. Protektahan niyo po ang aking isipan, yung aking mind. You are my healer. You are my peacemaker, no? Ganun siya mga kasembreros. And you are my mind renewer. So ganun siya. Talagang protection ng Diyos ang ating isipan, no? From the works of the enemies na kagaya nga ng mental health issues, mga kasembreros, or depression. So tapos ito na nga yung singsing, bagong singsing na regalo ni Alden. Kaya Ma'am Catherine mga kasembreros. Kagabi, nagtatalo-talo ang mga nagtalo-talo ang mga fans mga kasembreros, kasi dito nga sa may Ivy Clinic Day ni Kath kahapon or kagabi sa Ivy Clinic, no? Sunday mga kasembreros, nagpaganda si attorney. Kung napapansin niyo dito sa may kamay niya habang nagsasalita siya mga kasembreros, merong black ring, merong iba pang meron pang isang ring mga kasembreros sa kanyang middle finger. And yun nga, no, yung iniisip ng mga fans. So ang nakakatawa dito kasi kinumpara din nila na meron din daw ganito si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So for what, no? sabay ganun no? For what na magkakaroon, kung meron si Mayor Mark Alcala, anong connect, no, kay Ma'am Catherine mga kasus, kasi never naman sila nagsama, at saka wala namang resibo kahit isa mga kasembreros ang Kath Mark na sinasabi nila na relationship na non-existent siya mga kasembreros para sa atin. So never siya nag-exist. So yung black ring or health ring mga kasembreros, nag-monitor ng ating health or kalusugan, which is alam natin na regalo ito ni Alden sa kanya. Tapos yung una meron din siya mga kasembreros. Tapos sa kanyang middle finger ay merong sa right hands niya mga kasembreros, or right hand, sa middle finger ay may isa pang ring. So inisip ng mga tao na regalo ito ni Alden, ganyan. So ito, wala man tayong solid proof mga kasembreros. Kasi si Ma'am Catherine talaga ay mahilig din naman sa mga mga rings or bracelet, for example, mga abobot minsan. Kasi sila mismo ay merong jewelry shop mga kasembreros, yung V-Jewelry nga mga kasembreros, no, na kung saan ay dati pang negosyo ni Mama Min mga kasembreros ni attorney. So para sa akin ay good news ito, no, kung meron mang gift. Pero alam ko hindi siya ngayon magre-regalo. Palagay ko sa birthday ni Ma'am Catherine
palagay ko sa birthday ni Ma'am Catherine sa March 26 siya magre-regalo mga kasembreros. Kasi nga important date yon para kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Sa ngayon ay let's keep it up na low-key ang Kathleen mga kasembreros, no? Private but not secret ang labanan ni na attorney at ni client kasi bukas pa ang kaso. Hindi pa naisasara ni hindi pa naisasara ni MJ Felipe mga kasembreros. Dito si Ma'am Catherine of course nagpaganda sa Ivy Clinic as usual mga kasembreros, no? Na kung saan ay nagpa-treatment. Nagulat niya ako kasi kahapon Sunday, so parang ang tawag dito pahinga niya. So pumunta pala siya sa Ivy Clinic. Parang siya na once a week talaga siya pumupunta sa Ivy Clinic mga kasembreros na nakaschedule yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagbisita sa clinic ni Doc Ivy mga kasembreros for her facial treatment. So talaga talaga nakaka good vibes din ito. And then ito napansin ko yung bag, no, mga kasembreros. Pero hindi yata ito yung bag na regalo ni Soiti. Pero parang ano siya, no? Parang yun nga siya mga kasembreros, yung bag na regalo ni Soiti na Bottega bag mga kasembreros from Carson City, no, sa Nevada. Na kung saan nagkaroon sila ng alam mo yun, ng promo ng Hello Love Again doon sa Amerika mga kasembreros. Pero yun, parang yun nga siya. So nakita ninyo mga kasembreros, hindi siya ito, no, hindi siya yung bag na binili ni Alden for Kath na Bottega sa Amerika. Pero magkaiba siya. Marami naman sigurong bag si Ma'am Catherine, no, na dito na collection niya mga kasembreros. And tinitingnan ko rin yung bag na sinasabi ng mga Kathniel fans mga kasembreros na binili niya dati or binili ni Daniel for Kath, kung ito nga siya. Kasi meron din akong picture nung dala-dala ito ni Ma'am Kath mga kasembreros, no? Yung naka all black si attorney. Titingnan natin kung pareho nga siya, kung ito yung bag na dala-dala niya. So parang hindi rin siya none of the above mga kasembreros. Nonetheless, no, ang importante dito ay yung kay Daniel pala. Hindi ko na alam kasi ito yung sinasabi ng mga Kathniel fans na itong naka all black si Ma'am Catherine tapos may bag siya na dala-dala. Parang maliit lang siya na bag, no? Parang hand carry na bag mga kasembreros. Hindi rin naman siya pouch. Parang malaki lang siya sa pouch din mga kasembreros. Tapos mas maliit ng konti sa bag na shoulder bag mga kasembreros. Parang shoulder bag nga siya. Pero wala lang siyang tali na mga kasembreros. So nevertheless, no, importante dito ay yung sing-sing, no? Yung black ring na suot-suot ni Ma'am Catherine mga kasembreros habang siya ay nasa Ivy Clinic na nagpa-facial mga kasembreros. And then ito, last item natin mga kasembreros, sa ating panatag pa rin ang Kath din. So nag-aantay, no, ang mga Catherine fans for Elena 1944. 8 hours ago, sabi dito ng Catherinatics fans, Kath, wala kaming palalampasin or papalampasin, patiently waiting for your new movie na Elena 1944 nga mga kasembreros. So tayo rin po ay nag-aabang, no, ng update or ng announcement ng ng ABS-CBN dito sa Elena 1944 ni Catherine mga kasembreros. So try ko po ipong i-play, yan lang actually sa ating Catherine items. Try ko pong i-play itong kay Kath, yung sinabi niya sa Ivy Clinic, tapos yung kay Alden about mental health mga kasembreros or depression. Tapos pakinggan din po natin, sana po pakinggan din itong about mental health kasi napakaganda po nito at saka makakagain po tayo ng idea, no, how to deal our mental health mga kasembreros na mga issues. So lamang po, and then pakinggan natin ang salita ng Panginoon na napakaganda after po ng mga videos na ito. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hey, it's Sunday. Happy Sunday. I just finished my Ivy Day. Today we did Ivy Crystal Bright. I did it before Christmas ng December. I did it again kanina. It's to improve skin texture and to minimize the pores. And also,
extensiones for tightening, just to prep my face for my taping tomorrow. So I did it sa jaw and sa cheeks. Yun lang, yung ginawa ko this Sunday. I'm ready to work again tomorrow, and I'll see you on my next IB day. Happy Sunday! Mama! Wala, kasi maraming kabataan ngayon, honestly, sobra. Actually, hindi lang kabataan, even young adult na dumadaan talaga sa depression, dumadaan sa mga anxiety and everything, napakarami. O personally, ang dami kong alam, Yes, tita. kinalay. So, anong pwede mong sabihin sa kanila? Since you've been there. Okay lang maging hindi okay. Gusto mo ulitin. It's okay not to be okay. No? Pero, kaya mo na. But, kung ano mang nangyayari sa sitwasyon nyo ngayon, hindi yan may intindihan ng pamilya. Coming from experience, tita. Hindi to may intindihan ng mga tao sa paligid mo. Marahil yung iba, maaari nilang sabihin yes, naiintindihan nila. Pero, ang tanging tao lang na nakakaintindi niyan at ang tanging kasangga mo dyan ay ang Diyos at sarili mo. Ikaw lang yung may alam kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. At ikaw lang din ang makakagamot sa sarili mo. At the end of the day, yan yung lagi kong kailangan mong... Ako, hindi ko sinasabi kasi na okay lang siyang pagdaanan. At kahit paano, ako nga, 6 months, tita. Sinabi kasi niya, at di ba, may saying kasi si Angelina Jolie na isang interview niya na what's your message to someone who's going through so much pain and suffering? Go through it. Feel it. Be with it. Iparamdam mo siya sa bawat fiber ng muscle na meron ka. Dahil with that, kasi hindi, ganun siya eh, parang di ba, face your fears eh. Cliché man, pero yes eh. Na parang masyado mong iniiwasan, di ba? Ako nung time na yun, iniiwasan ko siya ng iniiwasan. Kinukumbinsi ko yung sarili ko na okay ako. Pero durog ako sa loob. Hindi ako makafunction ng maayos. Siguro napapansin yun yung ibang mga, of course, na-upload sa social media. Hindi ako makafunction ng maayos. Hindi ako makadeliver sa mga kailangan kong gawin. Pero nung na-realize ko talaga at isa sa mga rason kung bakit ako naka-recover is nalaman ko kung ano talaga yung problema. And hindi ko siya ma-verbalize. So, kailangan mong alamin yung root. Yung root cause. Alamin mo, parang usually kasi sa depression, again, coming from my experience, tita, hindi ko sinasabing lahat ito yung pinagdadaanan na parang marami kang moments alone with yourself. Marami kang moments alone na kausap mo yung sarili mo madalas. And nandito lahat yun. Hindi yun verbal, depende. Nandito siya lahat. Yun yung isa siguro sa rason ba't hindi ako nakakatulog before. Na for 3 months, 1 oras lang yung tulog ko, diretso yun. Sa 1 oras lang. Na kahit gaano ako kapagod, kahit gaano ko pagurin yung sarili ko, pagsalpa ko sa kama, wala na. Tuloy-tuloy na. Paano mo sabing, I'm okay na, I'm good? Are you? There's no such thing, tita. Lahat tayo hindi mo masasabi. I mean, Okay na sa ako. mental state natin, hindi natin pwede talagang masabing okay talaga ako. I mean, to everyone who's watching. Kaya it's also, okay not to be okay. yes. Hindi mo, walang sagot dun. Kasi, syempre ako kung ang dali ko sabihin, yes, okay na ako kasi ganito. But, tayong lahat, I mean, each and every individual, all over the world, hindi yan perfectly okay. Meron at meron niyang lungkot, galit, mga negative emotions na nandyan sa tabi ng pagkatao nila. But sabi nga ni Ancient One, sa Doctor's Strange, na we never really lose our demons. We just learn to live above them. Boom, ganyan. Pwede na pala itong kumuha ng bagong racket. Motivational speaker. So yun ako, tita. I'm above
all of those. Sobrang the best po ng ating Word of God, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin at patapusin. Ang title po ay Mga Anak ng Mga Anak Mo. O bakit kaya, no? Psalms 128 verse 6, yes, may you see your children's children. Peace be upon Israel. So bago tayo mag-start, palitan natin tong peace be upon Israel. So instead of Israel, papalitan natin siya ng, for example, Villa family, De Los Santos family, De Los Reyes family, peace be upon family. Tapos pangalanan niyo yung inyong apelido or ng clan or family, mga kaswes, na gusto niyo maghari ang kapayapaan, no? Kapayapaan na never nating mabibili sa grocery store, never nating mabibili sa mga malls or sa anumang pamilihan or mga palengke, for example. Hindi natin mabibili ang kapayapaan, mga kasembres. That is why if we have peace sa ating pamilya, sa ating isipan, sa ating tahanan, yan po ay napakalaking blessing po ng Panginoon. Favor and grace ng Panginoon ng kapayapaan, mga kasembreros. Sa isang tahanan naman na magulo, no? Puro sigawan, puro away, basta miserable, mga kasembreros, ay hindi naghahari dyan ang favor, ang Espiritu ng Diyos, because alalahanin natin na yung bunga ng Espiritu ng Diyos ay love, peace. So, pangalawa ang peace, no? Galatians chapter 5 verses 22 to 23 yan, mga kasembreros, no, hanggang 24. So love, peace, joy, patience, kindness, gentleness, goodness, fruitfulness, and self-control, mga kasembreros, no, faithfulness. So siyam po yun. So kapag hindi siya naghari, or gentleness pa, mga kasembreros, so kapag hindi naghari dyan ang kapayapaan, ay wala po dyan ang bunga or wala po dyan ang Espiritu ng Panginoon. So alam niyo po, yung bahay na magulo, na parati nag-aaway, natutuwa po si Satanas, natutuwa po ang Diablo dyan, mga kasembreros. So whereas kapag ang tahanan naman na may kapayapaan, may pag-uunawaan, may pagpapakumbaba ng loob, galit si Satanas, mga kasembreros. So sa mga bahay na magulo, masaya yan si Satanas, sige, mag-away pa kayo, gusto ko yan, maghiwalay pa kayo para kawawa ang mga bata, ganun. So natutuwa si Satanas dyan, mga kasembreros. Pero kapag tayo po ay balot na balot ng salita ng Panginoon, balot na balot ng dugo ng Panginoong Hesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ay nako po, umaalis at saka lumalayas si Satanas at ang kanyang mga demonyo, because alam niya hindi niya tayo kaya when we have the protection and we have our family covered by the blood of Jesus Christ. So yung panalangin na cover us with the most precious, most holy, most powerful blood of the Lord Jesus Christ shed from the cross of Calvary. Alam niyo, napaka-powerful po na prayer, mga kasembreros. Kung kaya ako sa inyo, isama niyo sa panalangin, no? Lord, pahiran niyo kami at protectionan, balutin mo kami ng dugo ng iyong anak na si Lord Jesus Christ na dumanak sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ito ay makapangyarihan, banal at walang panama, at walang laban ang Diablo sa dugo ng Panginoong Hesus, the most powerful blood of the Lord Jesus Christ. No? So isama niyo po yan sa panalangin, mga kasembreros. Dito, alam niyo po yung Psalms 128, no? Yung verse 6 specifically, it speaks blessing, no? It releases blessings, mga kasembreros, over our family. So hindi lamang ito sa isang generation, kasi sinasabi dito ni Haring David, mga kasembreros, ng Psalmista, na yes, may you see your children's children. Ibig sabihin, makita mo pa yung mga apo, anak ng mga apo, anak ng mga anak mo. So pwedeng anak ng mga anak mo, anak ng mga anak mo, so apo ng mga apo mo. Si Lolo Pinong po namin, di ba, 93 years old na siya. Yung inaalagaan niya namin dito, no, yung tatay ng nanay ko, mga kasembreros. So si Lolo Pinong Faustino Namis ay siya, 93 years old. So nakakatuwa kasi yung mga apo niya sa tuhod, no? Tapos yung apo sa tuhod. Meron siyang kasi ang panganay namin, 'di ba? Panganay namin apo na niya. Tapos may anak 'yon, yung panganay namin. Tapos yung panganay namin may anak na rin. So apo na niya sa kuko. So parang ganito, mga kasos, para makita mo yung pagpapala. So maraming maraming kahulugan, mga kasos. Pwedeng yung mga anak ng anak mo, ng mga anak mo, makakakita ng kapangyarihan, ng favor, ng grace, ng blessing ng Panginoon sa family, or yung ikaw naman na matanda, no, kagaya ni Lopinong,
ay nakita niya pa yung mga children ng kanyang children. Okay, ganun siya mga kasama pa, yung apo ng mga apo, anak ng mga apo, anak ng mga anak ng mga so ganun siya mga kasama, kumapa ilang generation na ba, so from kay Lolo Pinong galing tapos kay nanay, tapos kay kuya, tapos sa anak niya, tapos yun na, may anak na yung anak niya mga kasombrero. So 4 na generations na, no, kay Lolo Pino. Grabe ang tindi, no? So talagang favor po at saka grasya ng Panginoon mga kasombrero ang tao dito, ang mahabang buhay, no? Yung ubanin ka na, tapos yung edad mo ay 93, no, 100, no, talagang blessing po yan at saka bonus sa Panginoon mga kasambreros. So, ngayon ko lang nabilang ko ilang generations na galing kay nanay, tapos kay kuya, tapos sa anak niya. So, pang-4 na generation yung nakita ng lolo ko mga kasambreros, no, na kanyang lahi. So, it's overwhelming and napakabuti ng Panginoon mga kasambreros. Doon niya means isa sa mga ways ng Panginoon mga kasunod, pinapakita niya yung kanyang kabutihan, kadakilaan at kapangyarihan at grace, no, at saka favor ay doon sa yung katandaan, no, ganun siya mga customers, na bonus yun sa Panginoon kapag tayo po ay may mataas, no, may matandang edad na mga customers, and yet nakita natin yung blessing, yung favor, yung mga apo ng apo natin. So ganun siya mga customers, no, it's really one thing na dapat natin pinapasalamatan sa Panginoon. Psalms 128 verse 6 offers a beautiful blessing and a hearty desire for joy, peace, and legacy. No? So yun siya mga susunod kapag legacy, no? Yun siya yung anong iwan mo, kung yung mga apo mo, mga children's children and children's children, mga kasambreros, no? Ganun po siya. So legacy, no? Yun siya mga kasambreros. Hindi ko na natumbok yung term kanina. This verse encapsulates the blessings that come from living a life of reverent fear towards God. So yun siya mga kasembreros. Si Lolo naman, hindi naman talaga siya born again or a Christian mga kasembreros. Pero yung blessing kasi ng ng Lord mga kasembreros, no, minsan sa mga apo, minsan sa mga anak, and so on, kasi nanay ko talaga prayerful, no. So sa awa at saka sa habag po yan ng Panginoon, wala pong dapat ipagmayabang bata. It's by the grace and favor of the Lord mga kasama, loving kindness of God towards a family. It emphasizes the joy one derives from witnessing the next generation, namely seeing one's grandchildren. So mga apo, no, mga grandchildren, mga kasambreros. It's more than just a casual reference to children. It speaks profoundly to the importance of family connections and the inherent joy that arises from them. So yun siya, no, yung buhay, yung mga generation na masaya, yung mga apo na masaya, mga kasambreros. The mention of peace at the end signifies completeness and fulfillment, suggesting that nothing or nothing is more blessed than harmonious family relationships under God's grace. So napakaganda mga kasambreros, no? Under God's grace, no? Kagaya na mention natin kanina, kapag ang bahay, ang tahanan at saka ang pamilya po ay magulo, wala po ang grasya, wala po ang kapayapaan, wala po ang espiritu ng Diyos dyan mga kasmas. Whereas, kapag ang tahanan ay may harmonious relationship, may peaceful relationship, may loving relationship mga kasambreros, ay nandyan po ang grasya, nandyan po ang espiritu, nandyan po ang pag-ibig ng Diyos at ang favor ng Diyos mga kasambreros. So, it's something to be grasped mga kasambreros, no? Kailangan talagang i-meditate natin ito at isa pamuhay. This verse serves not just a personal blessing but reflects a communal essence. Communal, ibig sabihin family, may mga taong involved, hindi lang isang tao, kundi group of people. In the context of Israel, it underscores the collective joy of the people of God as they thrive together in the service or in service and devotion to God or to Him. This shows the importance of family and community in God's eyes, emphasizing that peace is fundamental for shared growth and prosperity. So ganun siya mga kasambreros, kapag ang pamilya ay may kapayapaan, nakakapagplano sila ng maganda, no? Kasi kapag nagsalita si nanay, nagsalita si tatay, nakikinig ang mga anak, sumusunod ang mga anak, so ganito dapat anak, ganito dapat, susunod, ganito dapat. So nagkakaroon po ng matibay at matatag na plano, no? Kumbaga plano na nagiging successful because everyone is listening and everyone is showing obedience mga kasambreros sa magulang, lalong-lalo na. So first and foremost, we must recognize the beauty of family legacy.
seeing our children is only part of the delight. So yun nga, no? Makita mo yung anak mo, yung mga anak ng mga anak mo, yung mga apo mo. So it's i-delight mga kasumberos, kagalakan, katuwaan, mga kasuspansin natin, di ba kapag nagkakaroon ng family reunion, talagang nagtatawanan sa isang typical na Christian family na kung saan ay yung mga apo nandyan, no, talagang nagkakaroon ng tuwa at saya sa mukha ng mga magulang, no, mga kasambres at saka mga taong naandon. There are essential teachings we can derive from. So yun, tapos yung sabi dito, witnessing grandchildren emerges as a recognition of God's faithfulness across generations, inspiring us to put effort into continuous spiritual investment. Investing in our families by being a steady influence will lead them to pursue righteous paths. So the beautiful truth in this verse draws our attention to family as a cherished blessing rather than merely responsibility. So yung pagkakaroon ng pamilya, yung pag-asikaso, yung pagtulong, hindi dapat siya mapaburden mga kasambreros. Mahirap, yes, pero ginagawa mo yun out of love, hindi out of responsibility or obligation lamang mga kasambreros. Parang sa isang trabaho sa kumpanya, no? Kung ikaw ay hindi ka na masaya kasi parang naobliga ka na lang parati, parang tatrabaho ka pero hindi ka masaya, so napipilitan ka na lang, no? Kasi nga kailangan mo ng pera, kailangan mong sumahod para sa iyong pamilya, parang ganoon, no? So hindi ka there's no joy in doing your job mga kasambreros. So whereas kapag masaya ka, mahal mo ang trabaho mo, so there is joy, there is delight mga kasambreros. So ganoon din po sa pamilya natin. Lalo na kapag tayo po ay breadwinner, no? Talagang masaya tayong tumutulong sa ating pamilya mga kasambreros. So ganun po dapat. So sa final thought natin, let us strive to embody the love pronounced in this verse, creating peaceful homes where our children can grow and thrive. Together, we can foster an environment where spiritual growth abounds. Indeed, we should treasure our children as blessings, raising them to fear the Lord. Looking forward to the generation that follow, we realize how significant our role is as we plant seeds of faith. So, pananampalataya, no? Huwag nating kalimutan. Yes, pwede tayong magkaroon ng mga apo, pero ang legacy na iwan natin ay dapat ay related at saka nakatuon, nakasentro sa Panginoon mga kasambreros. Kasi marami kang apo pero wala naman silang takot sa Panginoon, hindi naman kilala ng Diyos, wala naman silang relationship sa Panginoon, so useless din po mga kasambreros. Kumbaga pa, kapag magkakaroon tayo ng pamilya, unang-una nating ilalagay sa sentro ay ang Diyos mga kasambreros. Ibig sabihin po niyan, hindi ibig sabihin na maglalagay ka ng ribulto doon sa gitna ng inyong bahay. Kundi may time tayo ba sa pagbabasa ng kanyang salita, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, and so on mga kasambreros. So ganun po siya. Alright, so ang ganda ng verse na to mga kasambreros sa Psalms 128. But in the meantime, yan lamang sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and favor ng Panginoon na legacy na iiwan natin sa ating mga grandchildren, mga kasambreros. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.